Okay, so let's do your reading air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 21, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero bago po tayo mag-start or magpatuloy ng ating reading, kukunin ko po itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, let's go na tayo my dear. Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. Namatay yung aking candle. Okay, sindihan lang natin ulit. So habang sinisindihan ko yung ating candle, papaliwanag ko yung ating reading. Okay, mag-start tayo my dear sa pagkuha ng overall energy of the day. Ayan, overall energy of the day. And then susundan natin siya ng pagkuha ng kung saan mo dapat ilagay yung energy mo sa araw na ito. And kung ano yung next natin dun is kung ano yung mga bagay na dapat mo nang i-let go at hindi na magsiserve sa araw na ito. And then kukuha tayo ng card para sa area ng money and career, and then kukuha din tayo ng card para sa area ng LOBE, love. Okay? So let's go na tayo my dear. Tingnan natin kung anong energy of the day. We have here the energy of the King of Wands and the Page of Cups. Okay. So, ngayong araw na to, my dear, possible na ang dami mong gustong mangyari. Kasi ang Page of Cups is energy of creation. Okay? So, pagiging creative, emotionally creative. Ibig sabihin, nasa emotion siya nang gagaling. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong umpisahan, puntahan, or whatever. Okay? Mararamdaman mo siya, my dear, sa araw nito. Actually, hindi mo to energy to ng araw. And the energy of the King of Wands. So, there is a certain urge, my dear, sa araw na ito, na parang possible na meron kang mga maaalala na parang gusto mong puntahan. Or meron kang mga maaalala na gusto mong kainin ngayong araw na ito. And medyo malakas yung kanyang energy ngayong araw na ito, to the point na parang hinihila ka niya na gawin mo yung bagay na yon, kahit na sabihin natin hopefully maganda yung iyong money, no? Hopefully maganda yung money para magawa mo siya, you have money para, 'di ba, magawa mo kung ano man tong energy na 'to na gusto mong gawin. Kung meron kang gustong puntahan, meron kang gustong kainin, 'di magagawa mo ngayong araw na 'to. Kasi yung combination ng dalawang card na 'to is para siyang magnet. The King of Wands is energy of action. The Page of Cups is energy of creation. Okay, pagiging creative, emotionally creative. Ang bad side lang naman, my dear, sa Page of Cups is sometimes, ano to, parang desire. Kagustuhan mo lang siya. So, there's a tendency na parang, ay sabi ko nga, sana maganda yung area ng money kasi possible na hindi naman talaga necessary na gagawin talaga ito. Nararamdaman mo lang na parang gusto mong pumunta or gusto mong kumain, pero hindi naman talaga siya urgent. Parang nararamdaman mo lang talaga yung urge na meron kang gustong gawin, meron kang gustong puntahan, or meron kang gustong kainin, or parang meron kang gustong kausapin, okay? Pero hindi naman talaga siya as in like urgent or parang emergency. Okay. So, tingnan natin, my dear, kung saan mo dapat ilagay yung energy mo ngayong araw na ito. We have here the energy of the Page of Wands, okay? And the energy of the Hierophant. Wow, gusto ko tong energy na to, okay? Kasi it's more on asking guidance, okay? It's more on analyzing, my dear, kung ano man tong gagawin mo or gusto mong umpisahan, tama ba na gawin mo siya? Okay or nararapat ba na gawin mo siya? Remember, meron kang dalawang page, Page of Cups at saka Page of Wands. So, ang nakukuha ko dito sa baba
is more on energy na parang i-ano mo siya, i-consult mo siya or ipag-pray mo siya na bigyan ka ng divine guidance ngayong araw na ito, kung ano yung gagawin mo, 'di ba? Yung para bang ilayo ka sa temptation, sa mga ganyan. Kasi, itong dalawang page na 'to, actually hindi sure 'tong mga energy na 'to. Kaya nga sabi ko kanina, yung datingan ng energy is parang hindi naman talaga siya kinakailangan o hindi naman talaga siya urgent. Kumbaga parang nararamdaman mo lang talaga na parang gusto mong gawin yung isang bagay pero hindi naman talaga siya dapat gawin. So, I think para medyo merong parang gabay ba, parang you need some spiritual guidance or parang clarity or baka manghingi ka ng sign para matulungan ka kung gagawin mo ba or hindi. Kasi 'pag 'di ba, sumali na ang ating buong Maykapal, ang ating creator, 'di ba, sa mga ginagawa natin everyday, eh, 'di ba 'pag nagpakita na siya ng sign kunyari, "Oh, sige aalis ako 'pag may ibon or merong paru-paro," o yung mga ganyan, 'di ba? Kasi ako madalas ganyan ako, eh, 'pag medyo naguguluhan ako like nanghihingi ako ng sign, parang gano'n. Kailangan kong ganito or ganyan or gano'n. And then 'pag wala, hindi ako aalis or hindi ko siya gagawin. So, ginagawa ko 'yun, my dear. And ito yung eksaktong mga cards doon sa gano'n na action. Is more on asking guidance or parang spiritual guide sa energy ng Hierophant, okay? Kung gagawin mo ba yung isang bagay or hindi. Kung ano yung magiging kahit na sabihin natin yung parang give time lang para pag-aralan siya kasi yung Page of Pentacles is energy din yan ng pag-aaral connected sa energy ng action. Yung pag-aralan mo siya, my dear, kung bakit mo gagawin, ano yung magiging benefits, ano yung magiging result, yung gano'n pag-aralan mo siya para kahit papaano aware ka kung gagawin mo man siya, at least alam mo kung ano yung magiging resulta, ano yung magiging outcome, 'di ba? So at least aware ka sa mga possible na mangyari after mong gawin yung isang bagay, okay? Next card is, ano yung mga bagay na kailangan mo ng ibaon sa limot or bitawan dahil hindi na magse-serve ngayong araw na ito? We have here the energy of the Temperance, okay? And the energy of the Lovers, yun lang. Okay, lumabas talaga si Lovers. Okay, eto lang, my dear. Okay, i-general ko 'to, my dear. Okay, kasi hindi naman lahat sa inyo may karelasyon. Okay. So, ang temperance kasi is pagsasaayos, okay? Is more on balancing. And yung lovers, of course, connection. Any connection, family, friends, and relationship. So, ang dapat mo nang iwanan or dapat mong i-let go ngayong araw na ito is kung merong mga connection, let us just call it connection kasi sabi ko nga hindi naman kayo lahat in a relationship, yung iba sa inyo single, okay? Kung meron mga connection na parang nagsasayang ka na lang ng oras or nagsasayang ka na lang ng time. Kasi itong lovers is hindi naman talaga 'to nakakakilig. This is more on the tulungan ng bawat isa or tulungan ninyong dalawa, parang gano'n. Ngayon, kung you're trying to do the temperance, ibig sabihin sinusubukan mong i-balance or parang naggigitnaan ka, ikaw yung parang ito, yung ikaw yung nagba-balance ba, ikaw yung nagiging weighing skill nung connection ninyo para mag-work, and yung kabila is hindi naman nakikipag-participate, wala namang ginagawa. So I think, 'di ba, anong tanong ko? Mga energy na kailangan mo ng ibaon or talikuran kasi hindi na magse-serve ngayong araw na 'to, I think is more on parang kailangan ganito na lang, bigyan mo ng time yung ibang tao or yung kung sino man 'tong tao na 'to na mag-effort na maayos yung connection. Parang gano'n. Kumbaga parang ibigay mo sa kanila yung microphone this time. Parang, "Oh, ikaw naman." Parang gano'n, 'di ba? Parang, "Kanina pa ako kanta ng kanta, ikaw naman kumanta." O kaya parang kung meron man ginagawa ka, "O, kanina pa ako dito, o ikaw naman. It's your time, it's your turn." Gano'n. So, parang sinasabi dito, my dear, na parang kailangan itapon, kailangan ibasura. Ayoko sabihin na ibasura yung relationship, 'di ba? Ang nakukuha ko dito is more on parang I think ibigay mo na yung spotlight kung kanino man yung tao na yan na it's panahon niya na para mag-effort sa loob ng connection or sa loob ng relationship, gano'n. Okay. So, nahirapan ako dun, ah. Okay.
Kasi ayoko naman sabihin, my dear, na ibasura mo at ibaon mo na yung relationship, eh, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa inyo. Pero kasi ang temperance kasi, parang siya yung, alam mo yung, parang siya yung nagbabalance. In short, ikaw yung nagbabalance ng connection. Ikaw yung nag-e-effort, ikaw yung nagtatumbling, ikaw yung nag-i-split. So, tapos yung kabila, baka wala namang ginagawa. So, I think, baka ngayong araw na to, o di, ikaw naman, parang ganon, it's your time to shine, di ba, ganon. Okay. So, punta tayo, my dear, sa area ng money and career. Anong meron sa money and career ng ating OI? We have here the energy of the Five of Wands. May tension. Teka lang. And the energy of the Ten of Swords. Okay. Bakit? No, ito kasi, my dear, parang may nangyayaring tension sa loob ng money and career. Okay, possible na baka merong mga ayaw na umasenso ka or umunlad ka. Baka meron mga gusto ko maging maingat dito. Kasi ayoko magsalita ng mga kasi ang bigat nung card, my dear. So sa energy ng Five of Wands, possible na baka meron mga tao, my dear, na sinasabotage yung area ng iyong money. Okay, so 'di ba? So be careful ka na lang, ingat-ingat na lang din talaga. Okay, sabi nga dito 'di ba, kung ayaw makipag-cooperate, kung ayaw makipagtulungan, eh di mas maganda na lalo na kung nakakaapekto naman na sa usapin ng pinansyal, 'di ba? Alam naman natin na mahalaga talaga ang pera, kailangan talaga natin 'yan araw-araw. And kung meron mga tao na gumagawa sila ng tension sa area ng money and career, and sad to say, kailangan natin silang i-cut. Kailangan natin silang, 'di ba, may lovers ka dito eh. So kailangan natin silang, 'di ba? Alam mo na 'yun. Okay, punta tayo sa area ng LOVE, love. Sa area ng love, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi kayo lahat may jowa. So family, friends, and relationship is welcome. Basta pumasok sa iyong kapuso-pusuan, okay? We have here the Five of Swords energy ng abandonment. Okay. Ngayon naintindihan ko na kung bakit ganito kabigat yung area ng iyong pera. Kasi baka meron mga tao na, teka, kaklarify ko siya. The Two of Wands. Okay, nai-stuck ka, my dear. Okay, baka yung gusto mong kausapin ngayong araw na to, gusto mong dalawin o gusto mong bisitahin, eh baka yan yung mga tao pa na tumatraydor sa'yo at nagiging dahilan kung bakit nagiging mabigat yung flow ng buhay mo, di ba? So, but focus tayo dito sa card na to. Ang Five of Swords is energy of abandonment. Kung makikita mo dyan, my dear, iniwanan siya. Okay. And Two of Wands is energy ng pagiging stuck. So, probably, baka meron mga tao na hindi mo talaga mabitaw-bitawan, my dear. Pero ngayong araw na to kasi, di ba sabi nga dito mo ilagay yung energy mo sa Page of Wands at saka ng Hierophant, manghingi ka ng guide, di ba? Mamahalin ko pa ba si ganito? Dadalawin ko pa ba siya? Kakausapin ko pa ba siya? Susuyuin ko pa ba siya? Manghingi ka na lang ng guide. Kasi mahirap naman din, my dear, na pangunahan kita ng dahil dito sa nakita ko dito sa reading. Kahit obvious naman na parang kailangan mo naman na talagang i-cut kung sino man ito, 'di ba? Kasi parang ikaw lang naman yung may gusto na maayos kung ano yung dapat na maayos at yung kabila ay ayaw naman makipag-ayos, 'di ba? Pero para magkaroon lang talaga ng, 'di ba, pair, 'di ba? Patas, 'di ba? Manghingi ka na lang ng sign ngayong araw na ito. 'Di ba? Kasi sinasabi ko naman kanina, yung parang yung action ng gagawin mo is parang hindi naman talaga kinakailangan. And sinasabi naman dito na parang hayaan mo yung mga tao na kung sino man 'to na it's their time to shine. Ibig sabihin panahon na para patunayan nila yung pagmamahal nila sa'yo, yung care nila, yung kalinga, whatever, kung ano man placement, kaibigan man 'yan, kapamilya man 'yan, karelasyon man 'yan, 'di ba? It's their time to shine. Ngayon 'yun, this is the time, this is the day. Okay? So, my dear, yan po nasagap ko na message energy para sa araw na ito, July 21, 2026. Kagaya po ng lagi ko sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye. Ingat po palagi. Take care, take care.